Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Naman, nais ko rin po magpaabot po ng pagbati sa mga minamahal po ng ating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, mga kapatid natin sa ibayong dagat, ang mga minamahal natin mga kapatiran na nandoon sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang panonood po at pakikinig po sa ating banal na gawain. At nagpapabot din po ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist Wildo Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po maminamahal, para tayo po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon, maunawaan natin ang kanyang banal na salita. Manalangin po muna tayo mga minamahal ko. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, mahal na Panginoon, gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita. Gamitin mo kami sa ikaliligtas ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, mahal na Panginoon, at alisin mo ang mga alinlangan sa kanilang mga puso. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal, Panginoon, maminamahal, kahit libuksan po natin ang ating pambungad na talata dito sa unang Korinto 15:51 hanggang 52. Dito po siya kalat ng unang taga-Korinto, kabanatang 15, ang talatay 51 at 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat na nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maghuli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po natin, what's so important about the rapture? Ano ba ang mga bagay na importante na dapat nating malaman patungkol po sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon o pagdagit ng mga banal? Alam niyo mga minamahal, ito po'y hiwaga. Ito po'y napaka-mystery. Napaka-misteryoso, maminamahal, ito pong tinatawag na rapture. Wala pong nakakaalam nito mga minamahal, at ang tanging nakakaunawa lamang nito ay ang mga mananampalataya na nagbabasa ng banal na kasulatan. Balang araw magaganap ang misteryong ito mga minamahal. Maraming mawawala. Marami po ang dadagsa sa mga himpilan ng television, himpilan ng radyo, mananawagan. Marami magdidikit ng mga muka ng kanilang mga kamag-anak na nawala sa mga pader. Maglilibot sila, maghanap sila. Marami pong mawawala, lalo na po sa mga sanggol, sa mga bata, maminamahal, 6 na taon pababa. Sapagat ito po, maminamahal, ito pong pangyayaring ito, maminamahal, ito po yung tinatawag na the final assumption of Christian into heaven during the end time. Ito po yung tinatawag, maminamahal, na pag-akit sa langit ng mga mananampalataya sa mga uling araw, na kung tawagin po, maminamahal, ay catching away the saints o meeting in the air. Ito po ay nabasa po natin sa mga talatang ito. Sabi, ito po yung misteryo. Sinasabi ko sa inyo ang isang misteryo, na hindi lahat ng tao ay mamamatay, kundi ang iba po ay babaguhin lang ang kanilang mga katawan mula sa may pagkasira hanggang sa walang pagkasira. Sabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, ay tutunog ang pakakak at ang mga patay na ay mabubuhay. Mabubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo babaguhin. Kaya nga, napaka hiwaga, maminamahal, sabi ng Biblia. Napakahiwaga, sapagkat hindi mo akalain, kahit sino, maminamahal, hindi makapaniwala.
na merong palang darating na panahon na yung mga patay na nakalibing ngayon 20 years ago, 100 years ago, yung iba nga maminamal 500 years ago o 1,000 years ago, mabubuhay sila. Mabubuhay uli sila katulad po nila Saint Peter, sila Saint Paul, yung mga martir noon, maminamahal, sila Pastor Polycarp, yung mga tinatawag maminamahal na mga ama ng pananampalataya, yung mga nangaral ng salita ng Diyos na dumanas po maminamal ng kamatayan dahil sa pangangaral. Si John Huss, mga sinunog sila maminamal alang-alang sa Ebanghelyo. Sila'y muling bubuhayin mga minamal. Kaya nga dito po sa Banal na Kasulatan, bakit kinakailangang maganap ito sapagkat mga minamal, ang mundo natin ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Ang mundo ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Kaya nga kung paano po maminamal ng panahon ni Noah ay iniligtas ng Diyos ang mananampalataya noon maminamahal sa pamagitan ng arka na ginawa ni Noah maminamahal at sabi 8 tao lang ang naligtas. At nung panahon maminamahal ni Lot at ang kanyang sambayan sa Sodoma at Gomora na bago gunawin ng Diyos ang mundo maminamahal ang Sodoma at Gomora ay nagpadala ang Diyos ng 2 anghel para iligtas naman ang sambayan ni Lot dahil sa panalangin ni Amang Abraham. Nagpadala siya mga minamahal ng 2 anghel. At sa ating kapanahunan ngayon mga minamahal, ito naman po ay ang tinatawag na rapture. Sabi rito mga minamahal, darating ang ating mahal na Panginoon. Siya mismo mga minamahal ang bababa mga minamahal upang kunin ang mga mananampalataya. Uunahin ang mga namatay na naglingkod sa mahal na Panginoon at pangalawa, mga minamahal, yung mga nabubuhay na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, the rapture will bring resurrection. Ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ito yung nagdudulot po ito ng pagkabuhay na maguli. Sabi rito, basahin po muna natin dyan, 11:25 and 26, magaganap po yung sinabi ng mahal na Panginoon 2,000 years ago nung narito pa siya sa lupa. Kasama niya ang mga alagad, ang mga apostol. Sabi niya sa John 11:25 and 26, at mamaya, maminamahal, matutungayan po natin ng idagdag natin yung Acts 1:11. Yan po, maminamahal. Basahin po natin. Dito po sa aklat ni San Juan, kapitulo po ay 11, versikulo 25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Sinasampalatayan ng baga ito. Dito po sa aklat po ng Gawa, Kabanatay 1, Talatay 11, na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Yan po, maminamahal. Magaganap po ang tinatawag maminamahal na rapture sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi kong paano siya tinanggap mula sa langit at sa inyo siya ipaparito gaya ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya babalik ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the rapture will bring resurrection. Tutuparin niya ang kanyang pangako na sinabi niya maminamahal na ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, siya'y muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Kaya niya sinabi sa huli, maminamahal, sinasampalatayanan mo ba ito? Sabagat ang tatanggap lamang po, maminamahal, ng ganitong tinatawag na privilege, ng ganitong kaligtasan, ng ganitong pag-asa, ay yung sumasampalataya lang. Kaya ang tanong niya sa huli, sinasampalatayanan mo ba ito? Dito po sa Banal na Kasulatan, makita nyo yung ano po yung importante dito sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito po, maminamahal, ay
kapakinabangan ng mga mananampalataya. Sabi kung paanong tayo'y sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, maminamahal, ganito kaimportante ang pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon, sapagat tayo rin muli ay bubuhayin tayong mga sumasampalataya. Sabi ng unang Korinto 15, 12 hanggang 20, basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 20. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nangagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang mga papahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga na nangatutulog. Amen. Yan po, maminamahal, yung the importance of resurrection of Christ. Yan po, ganyang kahalaga, maminamahal. Kung tayo po'y naniniwala na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, ay dapat maniwala rin po tayo may rapture. Hindi imposible, maminamahal, na ikaw ay maniniwala na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli, pero ikaw hindi ka naniniwala na bubuhayin muli ang mga patay. Para bang mga minamahal sa liwa, sa lungat, sa katotohanan, yung paniniwala mo. Naniniwala ka na si Kristo na buhay na maguli, kaya nga meron kang pinagdiriwang maminamahal na pagkabuhay, yung linggo ng pagkabuhay. Tapos hindi mo paniniwalaan na yung mga mananampalataya ni Kristo na namatay ay mabubuhay na maguli. Sabi ng Biblia, kung hindi na buhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi rin muling bubuhayin ang mga namatay na naglingkod kay Kristo. Pero dahil ang mahal na Panginoon ay nabuhay na maguli sa mga patay, kaya nga maniwala ka na totoong merong tinatawag na resurrection. Meron pong tinatawag na pagkabuhay na maguli. At ang sabi po rito, makikita po natin gaano kalaga, mga minamahal, ang pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya. Sabi rito sa 1 Corinthians 15, 21 up to 23, ito po ang napakalaga para sa mga mananampalataya, mga minamahal, na tayo po'y muling bubuhayin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat mga minamahal, yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ito po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Kung paano naranasan ni Adan ang kamatayan, sabi ng Biblia, ang pagkabuhay na maguli ay magaganap naman sa pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin ang 1 Corinthians 15, 21 to 23. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanatay 15, talatay 21 hanggang 23. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. 23. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Amen. Yan po, maminamahal, kung paano naranasan ng tao ang lahat ng kamatayan dahil sa unang tao na si Adan. Dahil sa kanyang kasalanan ay naranasan ng lahat ng taong kamatayan. Ngunit dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Kristo, mararanasan din ng mga mananampalataya ang muling pagkabuhay.
Kaya ganun kalaga mo, mga minamahal, the importance of resurrection of believers. At ang sabi pa ng Biblia, mga minamahal, ito pong pagkabuhay na muli ay makapagbibigay ng kaaliwan sa atin. Ha? Makapagbibigay ng pag-asa. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kayo maminamal na malungkot na parang walang pag-asa. Ha? Sabagkat sabi rito, hindi namin ibig, sabi ng unang Tesalonica 4, talatang 13 hanggang 18, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam mga kapatid tungkol sa pagkabuhay o tungkol sa mga natutulog upang kayo wag mga lumbay gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsasampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo mga nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo ang mauuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayo tayo mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ginto'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Kaya't mga gaaliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Amen. Iyan po, maminamahal, ang pag-asa natin sa pagparito ng mahal na Panginoon. Mauna pang sasalubong ang mga namatay. Ito po'y may pruweba na, maminamahal. Ito po'y meron na pong naganap noon. Kung mababasa niyo po ang Mateo 27, talatang 52 hanggang 53, nung ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay namatay sa krus. Ang huling katagang binanggit niya, maminamahal, sabi niya, Ama ko, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At iniyukayok ang kanyang ulo at siya'y namatay. Sabi ng Banal na Aklat, nung siya po'y namatay, sabi rito Mateo 27, talatang 52 hanggang 53, nabuksan po, maminamahal, ang mga libingan. Lumindol po ng napakalakas, nabiyak po ang lupa, at naganap ang sinasabi ng Banal na Aklat, ang tinatawag mga minamahal na pagkabuhay na maguli, ang resurrection. Pero hindi pa ito ang first resurrection. Ito po'y ipinakita lamang, ito po'y tanda lamang, maminamal na totoo ang tinatawag na pagkabuhay na maguli. At ang sabi, bumangon po mga minamal ang mga Old Testament saints. Kaya ngayon mga Old Testament saints, mga minamal, nasa langit na. Pero ang mga New Testament saints, katulad ni Saint Peter, Saint Paul, sila James, sila John, lahat ng mga mananampalataya, maminamal sa bagong tipan, hindi pa po sila nabubuhay. Bubuhayin muli sila sa pagbabalik ng mahal na Panginoon sa Kristo. Pero sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, sila David, sila Gideon, sila Haring Solomon, lahat ng mga magigiting na bayani na pananampalataya, maminamal sila po nung namatay ang ating malapon, nabuksan ng mga libingan, nabiyak ang lupa at bumangon po ang mga minamal Old Testament saints. Basahin po natin. Ito po Mateo 27:52 hanggang 53. Dito po sa aklat ni San Mateo, kapitulo po 27, versikulo 52 at 53. At nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatutulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangakapagkita sa marami. Amen. Maraming nakakita, maraming mga nakasaksi niyan, maminamahal. Ang sabi, nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natutulog ang nangagbangon. Yung tinutukoy dito, maminamahal, na katawan ng mga banal, ito yung Old Testament saints. Sila po, mga minamahal, sila David, sila Haring Solomon, sila Abraham, sila Isaac, sila Joshua. Yan po ang mga Old Testament saints, mga minamahal. At ang sabi, paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. Mga minamahal, nung nabuhay na maguli ang ating malapan, at saka lamang po sila sama-samang magkasamang umakyat, mga minamahal sa langit, nung nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ipinakita ito, mga minamahal, na totoo po ang pagkabuhay na maguli. Kaya nga, the rapture will bring recovery.
Ito pong pagkabuhay na maguli, mga minamahal, ito po ay sabi bring recovery. Magbabalik po, mga minamahal, yung ating pong katawan. Mga minamahal, sabi we shall be changed. Ang ating katawang may kasiraan ay babaguhin. Sabi ng unang Korinto 5, talatang 51, mga minamahal, sabi rito, ang ating sabi rito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. The rapture will bring recovery. We shall be changed. Tayo po'y babaguhin. Kaya sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sinabi rito sa Philippians chapter 3 verse 21, ang ating katawan, maminamahal, ay babaguhin mula sa may kapagkasira, ay babaguhin niya sa walang pagkasira. Basahin po natin, mamaya basahin natin Philippians 3:21 at ihanda natin ang 1 Corinthians 15:42 up to 48. Dito po sa Philippians. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanata po 3, ang talatay 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. The resurrection will bring recovery. Sabi na siya, magbabago ng ating katawan, ng ating pagkamababa upang katulad ng katawan ng kanyang kalulatian ayon sa paggawa na maipasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanya. Magkakaroon po mga minamahal ng tinatawag, mga minamahal na reunite the body, soul, and spirit. Yung ating kaluluwa na nasa langit, mga minamahal, at yung espiritu na hiningan ng Diyos, at yung ating katawan na nandun sa libingan, yung mga namatay, ay muli po ito, mga minamahal, na mabubuo. Amen. Yan po, mga minamahal, ang tinatawag na the reunite the body, soul, and spirit. At ang sabi, ang kanilang mga katawan, maminamahal, sabi, mula sa may kasiraan ay binubuhay na maguli na walang kasiraan. Mula sa katawan, sabi, mula sa itinanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kalulatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Iyan po ang magiging katawan ng tinatawag na resurrected body. Basahin po natin 1 Korinto 15, talatang 42 hanggang 48. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 42 hanggang 48. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kalwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman, nangasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang mga tagalangit. Amen. Yan po, maminamahal, ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang pagkabuhay na maguli, sabi, will bring recovery. Magbubuo, maminamahal, muli ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu ng inamatay. Yung kanyang katawan na nabubulok na, yung iba halos hindi na makita. Pati yung yung alabok, hindi na makita. Sabi ng Biblia, maminamahal, ito po'y gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Itinanim na may ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung itinanim, maminamahal, na may kahinaan, itinatanim, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim, maminamahal, na may katawang panlupa at binubuhay na maguli na may katawang panlangit. Yan po magiging celestial body. Ang buhay, pagkabuhay na maguli, maminamahal, ito po incorruptible body. Ito po, maminamahal, ay glorified body. Ito po ay celestial body. Yan po ang ibig sabihin niya, maminamahal, ng tinatawag na the rapture will bring recovery.
magkakaroon ng bagong damit o bagong anyo ang mga mananampalataya ni Kristo na namatay. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, living believers will be caught up in a moment. Ang mga namatay kay Kristo, mga minamahal, sila naman po, mga minamahal, ay dadalin sa langit, mga minamahal, sila yung nabubuhay at sila babaguhin na lamang ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 1 Thessalonian 4, talatang 17, at ang mga nabubuhay sa Panginoon ay sila naman ay, sabi rito, mga minamahal, will be caught up in a moment, at sila po ay dadalhin din naman pangalawa pagkatapos na magbuhay na maguli ang mga namatay kay Kristo. Basahin po natin 1 Thessalonians 4:17. Dito po sa unang Tesalonica, Kabanatay 4, talatay 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Yan po, mga minamahal. Sabi ko, magkagayon tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Sino po yung tinutukoy na kasama nila? Yung mga unang kinuha ng malapanon, yung mga namatay na naglingkod sa ating malapanganon, sila po yung muling bubuhayin upang, sabi, sila po ang unang kukunin. At pangalawa, sabi rito, maminamahal, tayo mga natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, sa ginto isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Ibig sabihin, maminamahal, magkakaroon po ng reunion. Ha? Yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, ang ating magulang, ang ating mga kapatid na unang kinuha sa atin ng kamatayan, inagaw ng kamatayan, ang ating mga loved ones, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sila po, maminamahal, ay muli natin makakapiling. Kaya nga, yung palang kamatayan, maminamahal, ito'y pansamantalang paghiwalay lang. Muli po tayo magkikita-kita. Mayroon po tayong tinatawag na Great Reunion. Ito po yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito ay hindi kayang iambing sa kalatiang naghihintay sa atin. Kaya nga, maminamahal, yamang hinihintay natin ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin ay hindi nakikita. Ha? Kaya nga, hinihintay natin may pagtitiis. Ang pag-asa natin, maminamahal, ay hindi nakikita. Kailangan magtiis tayo, maghintay tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Magtiyaga tayo sa kabanalan, sa katwiran. Talagang pagsikapan po natin na maging karapat-dapat tayo, sapagat sinabi ng Biblia, lahat ng pagtitiis natin dito ay hindi kayang iambing sa kulating naghihintay sa atin. Roma 8:18, talo natin ng 24 hanggang 25, kaya hindi pakibasa. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 18, talon sa 24 at 25. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalatiyang mahayag sa atin. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Kaya natin inihintay, maminamahal, na may pagtitiis sapagkat ang pag-asang nasa atin, bagamat hindi nakikita, pero ito'y tiyak. Ito po'y sigurado. Ang mga bagay na hindi nakikita, mga minamahal, ito po ay tiyak at walang hanggan. Pero ang mga bagay na nakikita, ito po ang pansamantala at ito'y walang kasiguruhan. Amen. Yan po ang katotohanan, maminamahal. Ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ay may katiyakan at ito po'y walang hanggan. Pero ang mga bagay na nakikita ng mata, nakikita natin, ito po ang pansamantala, mga minamahal, at ito po ang walang kasiguruhan. Kasabi rito, maminamahal, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, na dapat ang pag-asa natin ay hindi nakikita. Kaya sino ang umaasa sa hindi nakikita? Dapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Kailangan natin magtiis. Bakit? Sapagkat, maminamahal, the rapture will bring reward. Sabi ng Biblia, narito ang gantimpala sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, habang ang mga tao po'y naghihirap sa sanlibutan, dumaranas sila, mga minamahal, ng iba yung kagutuman at matinding init, mayroong malakas na lindol, magkakatataka ng 666,
Magkakapugutan ng ulo, mga minamahal. Daranas ng katakot-takot ng hirap ang mga tao. Puputok, mga minamahal, ang mga nuclear bomb na kanilang ginawa. Puputok ang mga bulkan. Lilindol ng napakalakas. Pero tayo po, ng mga mananampalataya na nagtiyaga, naglingkod at nagtiis sa mga kabanalang sa paglilingkod sa Panginoon, sabi, the rapture will bring reward. Basahin po natin, maminamal, Revelation 22 verse 12, at dito po, maminamal, basahin natin 2 Timothy chapter 4 verse 8. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, ang kabanata po 22, ang talatay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanatay 4, talatay 8. Sabi dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Kaya nga, maminamahal, the rapture will bring reward. Habang pinahirapan ng sanlibutan, habang sila po, maminamahal, ay dumaranas ng greatest tribulation. Magkakaroon ng zombie apocalypse. Magkakaroon ng mga matinding gutom, matinding pagkauwaw. Maminamahal, magkakaroon ng tinatawag na World War III. Puputok ang mga nuclear bomb. Sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, magkakaroon ng matinding init. Magkakaroon ng malalakas na lindol, pero ang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, the rapture will bring rewarded. Habang pinahirapan ng mga tao dito sa mundo, mayroon pong tinatawag, maminamal, na awarding ceremony. Tayong lahat ay puputungan ng mahal na Panginoon. At pangalawang mangyayari doon, habang nagaganap ang greatest tribulation, tayo ay ikinakasal sa ating mahal na Panginoon. Yan ang pangalawa, maminamal, yung wedding ceremony. Una-una, mga minamal, awarding ceremony. Pangalawa, wedding ceremony. Pangatlo po, maminamal, reception. Tayo po'y sama-sama kakain sa malaking dulang nakasama ang ating mahal na Panginoon. At pagkatapos niyan, bababa tayo dito mga minamahal upang magari nakasama ni Kristo ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, tayo po'y isa sa Panginoon magpakailan-kailan paman na. Hindi na tayo maghiwalay magpakailanman. Kaya sa gabing ito, sabi ng banal na kasulatan, sa mga nais na magkaroon ng ganitong pag-asa, maminamal, sabi ng Biblia, kinakailangan natin maging malinis, gaya niya na malinis. Kaya nga, magiging malinis lamang tayo kung tatanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sabang mga minamahal na papakinggan natin ang awiting I Give You Jesus, tanggapin niyo pong ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa gabing ito, habang napapagyan po natin ng I Give You Jesus, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Alang-alang po sa kapakanan po namin mga kababayan, tanggapin niyo po. Ito po yung panalangin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Ibukan niyo po yung bibig, sabihin niyo pong katagang ito. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesucristo, ako po isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Pagmula na ako makaisip nga sa mga oras na ito, patawarin mo po ko, Diyos. Inihiling ko pumasok ka sa aking puso na maraming sa kasalanan. Ugasan mo ko ng banal mong dugo na bagos doon sa oras sa Kalbaryo. Iligtas mo po ko sa ampu na aking masabuhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabi ito. Amen. Praise the Lord. Kami naman po mananalangin para sa iyo. Panalangin po natin mga kapatid. Dakilang Aba Diyos na mga pangyari sa lahat, sa mga pangyari pangalan ni Jesus na rin po Diyos, ang aming mga kapatid na tumanggap sa iyo through webcast. Sa pamagitan po ng programa mo sa webcast, sila tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila, o Diyos, ang aming magawang kasalanan. Gawin mo silang tunay mong anak sa isip, sa puso, sa katotohanan, o Diyos. Bigyan mo sila pagkakataong makadalo ng personal sa iyong banal mong gawain. Sila bigyan mo pagkakataong makapagpabautismo sa tubig sa pagpapatawad ng kanilang kasalanan. Malapay noon, bigyan mo sila, o Diyos, sa hallelujah ng pananampalataya. Malapay noon, dahil sila po naway magpatuloy sa iyong banal na gawain at ligtas mo po sila sa apoy ng impyerno.
isulat mo kanyang pangalan sa kalatang buhay sa kalaitan. Sampu na kami sa buhay itong aming sabot dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako po sa ating pong masiling. Ano man po ating mga taglay-taglay ng karamdaman, mga problema, idulog po natin yan sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ang sinabi ng Biblia na tayo po'y tumawag sa ating mahal na Panginoon, siya isasagot sa atin, magpapakita ng mga dakilang bagay at mahihirap natin din nalalaman. Amen. Yan po sa Jeremiah 33:3. Tumawag po tayo at ano man po yung mag-gadget na ginagamit sa tahanan niya po yung maging point of contact. Hawakan niyo po yung inyong mag-gadget at yung isang kamay sa parte na may karamdaman. Sama-sama na palayasin niya sa pangunang dalangin nating malapastor Evangelist Will Dalmeda, kung paano po yung babaeng inagasan nagkaroon ng point of contact. Ganun po tayo point of contact natin yung cellphone, gadget, at manampalataya tayo sa gabing ito. Dakilang Ama, Diyos naming mga Panginoon sa lahat, sa mga Panginoon pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa aming mga pangangailangan. Dinggin mo ang aming dalangin, O Diyos, kami tumatawag sa gabing ito, magpakita ka ng mga dakilang bagay, mahirap na hindi namin nalalaman. Pagalingin mo mga karamdaman, O Diyos, ng aming mga bilabad kapatiran at lutasin mo ng problema. Gawin mo sila, O Diyos, ng buhay na patutusan banal na gawain. At taray ito po, idinulog-dulog namin sa trono ng biyaya sa kalangitan ng pre-request po ng aming beloved brother Bongbio. Bigyan mong complete healing, malapay noon si Rachel Castro, malapay noon. May lagnat at siya po'y nagsusuka. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, O Diyos. Si Mary Jane Acupiado, malapay noon. May lagnat at masakit po ang kanyang lalamunan. Magpagaling mo siya, Lord God. Si Benjamin Binta Jr., siya po'y na-stroke, malapay noon. Pagaling mo ang kapatid na ito. Si Sheila Tulagan, may trangkaso, bigyan mo kagalingan. Si Arnel Abehar, may ubo. Si Ivy Lagunda, sobrang sakit po ng kanyang ulo dahil sa binat, malapay noon. Pagaling mo siya, Lord God. Si Anthony Kulahara, siya naway maging normal ang kanyang treadmill stress test echo, malapay noon. Kaya nga stress test echo, malapay noon. Hallelujah. Pagaling mo siya, Lord God, maging normal alang ang kanyang treadmill, O Diyos. Si Baby Thea Rivera, siya po'y may lagnat. Pagalingin mo pong batang ito, Diyos. Si Paulo Antonio, may lagnat at sumasakit po ang kanyang lalamunan, O Diyos. Malapay no, mag-ibalaga sa kanyang buhay. Si Anthony Yaston, malapay no, Yaston, siya po namamaga po kanyang paa, malapay noon. Alisin mo pamamaga na kanyang paa. Si Christina Capina, masakit po kanyang tuhod, O Diyos. Saplusin mo kanyang mga tuhod, alisin mo sakit. Si Brian Macklin, malapay may cancer, malapay noon. Dugdugan mo po kanyang buhay, malapay noon. Bigyan mo siya pagkakataon na siya po ay makakilala sa iyo, malapay noon. Naming live webcast viewer na ito, si Brian Macklin, may cancer, gawin mo siyang buhay na patotoo, Diyos, yung banal gawain. Si Samantha Baselonia, malapay noon, may ubo at sipon at masakit po kanyang tenga. At si Lolita Temanil, malapay noon, masakit po ang kanyang likod at ang kanyang lalamunan at ang kanyang lutasin mo lahat ng kanyang problema. At kanya pong paghihirap nila ng stepmother ng kanyang partner niya, Panginoon, malutas ang problemang ito, Diyos, sa iyong dakilang kapamaraanan, Panginoon, at sa lahat po naman sumasabay sa gabing ito. Sama-sama pinapalaya sa Pangulong panalangin namin, mga pastor, in the mighty name of Jesus. Lahat ng sakit, demons of cancer, demons of leukemia, psoriasis, diabetes, AIDS, demons of asthma, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, virus, stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayoma, sidik, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, lahat ng karamdaman, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, problem be solved in the mighty name of Jesus. Malutas ang lahat ng problema. Be blessed right now. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang kagalingan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tinuturo po dito sa banal na iglesia ito ang pananampalataya 100% sa Diyos. Yan pong magpapagaling sa atin ang pananampalataya. At muli po, sa pangalan po ng aming malapastor, Evangelist Will Dalmeda, kami po'y pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. Magkita-kita tayo sa araw ng bukas. Magsisimula tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. At ninyo pong nakapiling na kasama
ang iyong kapatid sa Malapay noon, Brother Paulo Bondong, kasama natin ang ating ID group, pinangunahan ng ating beloved brother Gagari Nabat, at sa lahat po nating mga beloved live webcast viewer, ang gusto po magpaalala sa inyo sa patuloy niyong panonood ng ngayong pala na programa. We love you in the Lord, but Peter Jesus loves you more. God bless you po, and good night. Jesus is everything.